umalis dahil wala ng ibang pamilya sina Trisha sa Saba. Ibinenta ko na lamang ang kanilang bahay at saka ako nagpalsabalutan papunta ng Zamboanga. Habang nakasakay ako sa barko na papunta ng Zamboanga, ay hindi ko maiwasang maluha sapagkat mabibigyan katuparan na ang matagal ko ng pangarap ang makauwi na sa Pilipinas. Nandiyan ang kaba sa puso ko dahil hindi ko alam kung ano ang dadatnan ko sa aking pagbabalik. Nag-asawa kayang muli si Letty? Kumusta na kaya ang aking mga magulang? Ang aking mga kapatid? Malakas ang pagod ng aking hindi sapagkat malapit nang magkaroon ng kasagutan ang mga tanong ngayon. Hindi nga ako nakatulog sa barko dahil nababagabag ako sa maaari kong matuklasan kapag nakauwi na ako sa aming bayan. Malaki na ang pinagbago ng lugar. Marami ng mga kalsadang naka-asfalto at mga konkretong bahay. Marami-rami ng mga jeep at motor at hindi na ito kasing tahimik sa pagkakaalala ko. Marami-rami ng mga tao, hindi kagaya noon. Dali-dali kong pinuntahan ang bahay namin ni Letty. Pero nakiulat ko na lamang nang makita kong wala na ang bahay na gawa sa kahoy na aming ipinundar. May bahay oo, pero gawa na ito sa semento. Pumunta na lamang ako sa bahay ng aking mga magulang at nakita ko na doon pa rin iyon. Malaki na rin ang pinagbago nito. Pumatok ako at isang lalaki ang nagbukas ng pinto. Kahit na medyo nagkaedad na rin ay kilala ko pa rin ang nasabing lalaki. Luisito, kumusta ka na? Sino ka? Nagyakapan kami dalawa at natunaw ang kalungkutan at pananabik sa maraming taong kong naranasan. Pumasok kami sa bahay at nag-usap kaagad. Si ama at si ina, nasaan na? Napayuko si Luisito. Noong malaman nila ang balita tungkol sa iyo ay naging malungkuting si ina. Nahirapan kaming pakainin siya hanggang sa nagkasakit na rin siya. Kaya wala na siya, kuya. 4 na taon matapos nun ay si ama naman. Napabuntong hininga ako sa mga sinabing iyon ng aking kapatid. Parang inaasahan ko na rin naman dahil matanda na rin ang aking mga magulang pero mahirap pa rin tanggapin. Kinuwento ko kay Luisito lahat ng mga nangyari sa akin at halos hindi siya makakasawa ko. Parang nahihirapang magsalita si Luisito kapalugod. Ako ang nagsabi sa kanya ng malika sa kanyang pagdadalamhati pero wala na akong nagawa, kuya. Naapektuhan ang pag-iisip niya ng gusto dahil sa tindi ng kalungkutan. Minsan, nakikita ko siyang mag-isa na umiiyak. Maya-maya naman ay bigla siyang tatawag kakausapin niya ang sarili niya. Palagi niya sinasabi na babalik ka raw. Nakanting-anting mo raw ang pagmamahalan ninyo. Lagi pong nangyari sa'yo, kuya. Kaya siya nagkaganon. Hanggang sa isang araw ay natagpuan na lang namin siyang nakabigpil sa puno ng mangga. Nagpatiwakal siya, kuya. Hindi tumigil pagkatubo ng lupa ko apat na kwento ang aking kapatid. At lalo pang bumuhos ang mga ito nang sabihin ni Luisito, wala na ang aking pinakamamahal na si Letty. Kahit na matagal ng panahon na kami hindi nagkakasama, ay hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. At napakasakit malaman na sa ganoong paraan siya binawian ng buhay. Pagdating namin ng sementeryo, kung saan nakalibing ang aking asawa, ay hindi ako makapaniwalang nakikita ko ang pangalan niyang nakakupit sa lapida. Napaluhod ako at umiyak ng gusto. Hawak ng mga puting bulaklak na hangay ko para sa kanya. Nakakayata ng luha ko ay nailabas ko sa kanyang ating mga kabayan. At ngayon po, ay maaari ko pagdang naging sa ating programa. Sa inyo,
puso at isipan. Pero paano kung ang ala-alang tinuldukan ng kahapon ay muling magbabalik sa kasalukuyan? Magandang araw mga kabarangay, sa araw na ito ay samahan po ninyo ako sa paglalakbay pabalik sa ala-ala ng isa nating kabarangay. Ako po si Papa Dudut at narito na ang kwentong maghahatid sa inyo ng hindi maghintid-hatid. Paglalan ako dito, bakit? Sagot ko sa kanya, ang ganda ng pangalan mo, kasi ganda mo. Ako nga pala si Jojo. Well, gusto ko itong ligawan. Bibigyan kita ng 2 linggo para pag-isipan ang mga sinasabi ko ha. Wala pa kasi akong nakita dito na kasing ganda mo eh. Kaya wala pa akong girlfriend. Soon, ikaw na yun. Ngayon, papaalam na ako. Basta huwag mo kakalimutan ha. Jojo is the name. Mayabang masabi niya saka ito umalis. Hindi ko mailarawan ang inis na naramdaman ko ng mga sandaling yun, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na mayroon palang ganong kapresko at kayabang na lalaki. Nagpatuloy pa ang pangungulit sa akin ni Jojo. Hindi lamang sa loob ng 2 linggo, sa halip ay ginawa niya ito ng ilang buwan. Oo, Papa Dudut. Ilang buwan din ako nagtiis sa kanyang pangungulit na talaga namang nakakainis at nakakahiya. Pinagsawa na nga kami ng mga kaklase ko at mga guro ko noon. Kung ano-ano kasi ang naiisip niyang gawin para mapansin ko lang siya. Madalas ay nag-i-excuse ito sa klase namin upang umihi. Pero bago pa man siya lumabas ng classroom ay lalapit muna ito sa akin at saka magsasabing, Christine, ihilang ako sa dali ha. Babalik ka agad ako. Minsan din tuwing uwian at nagkakasabay-sabay kami ng mga kapwa ko estudyante sa pagsakay sa tricycle, bigla-bigla na lang may tatawag sa akin, Christine, ingat sa pag-uwi ha. Papakasalan pa kita. Para akong malulusaw sa kahihiyan sa mga ganung pagkakataon. Lalo na't nagtatawan na rin ang mga ibang estudyante kasabay ko. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, sa kabila ng inis na nararamdaman ko sa kanya, may isang bagay na mga nalihim kong hinahangaan dito. Matalinong tao si Jojo. Yun nga na ngay napapasama siya sa masamang impluensya ng barkada. Napapansin ko ito tuwing discussion sa klase namin, hindi kasi pangkaraniwan ang kanyang mga ideya. Hindi lang kasi niya sineseryoso ang kanyang pag-aaral, madalas dito nagpapaking classes. At sa tuwing may babalitakan mga estudyante naglarambulan sa labas, ay paniguradong isa na roon si Jojo. May isang araw noon habang kasalukuyan ng aming klase, dumaan ang mga asalang ko sa tapat ng aming classroom. Nang sabihin na sa aking mga ito ng Jojo, nakita ko siyang tumango. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga senyas na yun, pero kita na ako na hindi maganda ang binabalak nila. Pagkatapos ng klase sa subject na yun, nagdala siya at hindi na muling bumalik pa. Sigurado akong pupuntahan niya ang mga barkada niya. Tumigil lang siya noong dumating ang teacher namin. Nawala ang mga ngiti sa kami ni Jojo dahil sa isang pangyayaring hindi niya inaasahan at lalong hindi ko rin inaasahan. Biglang pinalabas ng aming guro ang aming notebook sa subject na yon dahil mag-check daw ito. Napansin kong hindi mapakali si Jojo sa kanyang upuan na para bang may hinahanap habang isa-isa na kami tinatawag ng aming guro sa harap. Na-check ang lahat ng notebooks namin maliban kay Jojo. Wala siyang maipakitang notebook. Puro ka kayabangan. Akala mo re-respetuhin ka ng ibang tao sa kayabangan mo? Hindi! Mas magiging nakakahiya ka lang. Huwag kang papasok sa klase ko habang wala kang maipakitang notebook sa subject ko. Galit na sermon ng aming guro sa kanya. Napayo ko sa sobrang pagkapahiya si Jojo. Wala siyang imik. Tinapos pa rin naman niya ang mga natitirang subjects namin sa araw na yon, ngunit wala ni isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakaupo lamang ito at nakatingin sa malayo at nananatiling tahimik. Kung tutuusin ay tama lang sa kanya ang ganon na pagkapahiya at nang matauhan siya. Pero sa kabila noong kaunting handaan sa bahay nila, nag-text agad ako kay Sharon Bilis nito upang mahabol ako. Nanginginig ako sa takot noon at hindi ko na rin mapigilang maiyak.
Naisipan ko magtago sa palayan at nang makahanap na ako ng tiyempo ay tumalo na ako. Hindi ko alintana ang putik. Sa kabila noon ay hindi ako tinantanan ng lalaki. Tumayo pa ito sa tapat ng pwesto kung saan ako tumalon sa palayan. Madilim ang lugar dahil magkakalayo ang mga street lights. Pero kitang-kita ko ang ulo niyang gumagalaw habang hinahanap kung saan ako nakakubli. Sa takot na baka makita niya ako, dahan-dahan akong gumapang papalapit sa susunod na street light na may kalayuan sa akin. Sa sobrang takot ay naihina ako sa palda ko, pero hindi ko pinansin yun. Ang kailangan kong gawin ay may makalayo sa lalaki. Nang makalapit na ako sa tapat ng streetlight ay dali-dali akong tumakbo sa kalisada. Pero lalo lang akong nahintakutan sa nabungaran ko. Nakatayo mismo sa harapan ko ang lalaki. Wala na akong nagawa noon kundi ang umiyak, lalo na noong hawakan niya ako sa aking magkabilang balika. Ngunit nagulat ako nang magsalita ang lalaki. "Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan," ang sabi niya. Napatingin ako sa mukha niya at laking gulat ko noong makilala ko ang lalaki na walang iba kundi si Jojo. "Magugas ka na sa may poso doon. Puro putik ang katawan mo, pati mukha eh." Nag-aalalang sabi niya. Lalo akong napahagulhol noon pero hindi dahil sa takot kundi sa pasasalamat na si Jojo pala ang lalaking humahabol sa akin. Inalo niya ako at niyakap ng mahigpit. Pakiramdam ko noon ay safe na ako, Papa Dudut. Sa init ng yakap na yon ni Jojo, napakaganda kasing tingnan ng mga nursing students na madalas kong nakikitang nakasuot ng all-white uniform. Ang nakakalungkot lang ay ang pagkawali ko kay Jojo. Lalo na sa lawag pa siya pinag-aral ng kanyang mga magulang. Mahirap pero wala kaming magagawa. Ang tanging communication lang namin noon ay cellphone. Sa unang mga araw, ako ay masasabi kong nahirapan. Sa school dormitory ako tumira noon. Mga school instructors ang naging mga dormmates ko at roommates ko. Kaya medyo naging kalkulado at mahigpit ang aking galaw. Maraming bawal. Bawal ang magpatugtog ng music sa kwarto dahil baka nakakabulabog daw ito sa ibang mga kasama ko. Nahilig na naman ako sa music, kaya napakahirap para sa akin yun. Si Jojo lang ang nagpapasigla sa akin. Kahit magkalayo kami ay hindi ito nawala ng oras na i-text sa tawagan ako. Madalas pa rin itong naglalambing kapag tumatawag at hindi nawawala Jojo. Maghapong hindi siya nagte-text at lalong hindi rin tumatawag. Sinubukan kong tawagan siya pero naka-off ang kanyang cellphone. Hanggang dumaan ang ilang araw, hindi na ako nakatiis kaya nagtanong na ako kay Rhea kung may balita siya kay Jojo. Naka-text din kasi nito si Jojo minsan mula noong naging boyfriend ko. Pero ang sabi niya hindi niya alam dahil hindi na rin ito makontak. Dumaan pa ang mga araw, linggo at buwan pero wala na akong narinig mula sa kanya. Sa pagdaan ng panahon ay nakaramdam na ako ng sama ng loob dahil kung sakali mang nawala ang cellphone nito ay maaari naman siyang makitawag o di kaya ay makitext sa iba. Sa paglipas ng panahon hindi niya pagpaparamdam ay unti-unti lang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ang pagmamahal na yun ay napalitan ng galit. Ginawa niya akong tanga. Niloko lang niya ako at pinaasa. Dahil dito, ipinangako ko na kung sakaling makaalala mag-text o tumawag ito sa akin, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ay kwento ko kay Rhea ang ginawang iyon ni Jojo. And of course, masama din ang loob ng best friend ko. Ang sabi pa niya hindi dapat pinag-aaksayahan ng panahon ng mga lalaking katulad niya na basta-basta na lang nang iiwan ng babae na walang sapat na dahilan. Laking pasasalamat ko na lang Papa Dudut dahil may kaibigan akong andyan palagi para sa akin. Yun nga lang, sa Tubigaraw siya nag-aaral, kaya hindi kami madalas na magkita. First semester noong second year na ako nang makatanggap ako ng isang misteryosong text. Nakahiga na ako noon dahil this oras na ng gabi. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator,